Hi, this is me in green. And me. Oh, this is me. And then this is me. Ito yung suot ko nung latest DGR. It's a Renaissance outfit, no? Because distinguished, kasi pag sinabing distinguished, we researched on it. Meron kaming unang vlog, distinguished or kapita-pitagan or dapper look, no? So this is usually the nobility, diba? Usually it's the nobility. So prince and princesses and politicians, senators, mayors, ganyan, bosses. So ganun ang outfit nila. So you cannot expect sa, let's say, sa Muslim Mindanao na ang kanilang nobility ay naka tuxedo, no, or Americana. Hindi siya ganoon. Or sa Middle East, yung prinsipe ng Saudi Arabia, hindi mo siya expect naka-Americana siya, no, sa mga meetings. Siyempre, or sa pamumuno niya sa bansa niya, hindi mo expect na naka-Americana siya kasi hindi yun ang damit nila as a nobility or dapper look, no? So yan ang suot ko. So nagkaroon ng may mga alingas-ngas. Bakit daw nagsusuot kami ng ganyan sa isang napaka respetableng okasyon kagaya ng TGR? So hindi naman namin siya talaga binabastos. Especially isa pa, may kasama pang kaming dalawa laging sikat, ako at saka si Darwin Angeles na naka Metrocom uniform, no? Metrocom, yung police nung mga 80s yata yun eh. Actually, nalaman ko lang na galing pala yun sa lolo niya na isang chief, if I may be right or wrong, no? Chief daw ng Metrocom dati yung lolo niya. So hiniram niya yun. So feeling proud siya dahil naisuot niya. So kapita-pitagan yung uniforme na yun, no? Kaya hindi mo pwedeng sabihin dinala dyan para mambaboy ng event. So this is in any way para sirain yung event. Okay yung event. So we're proud wearing those things. This is Renaissance, medieval. Alam din niya yung Sydney contingent. Kinausap ako at nilagay ako sa kanilang video to report back to the main. Ngayon, ganito yan. Ang title ng video na to is DGR is cosplay. So I don't mean that in a bad way, pero actually it's a cosplay. Kasi ang sabi ko kasi, ginagamit ko tong damit na to for cosplay. Sabi nung isang doon sa coffee shop na pinuntahan ko, sabi niya, ba't ka nagko-cosplay doon sa event na yon na parang hindi nare-respeto? 'Di ba? Yun ang pananaw nila. So pag may pananaw na isa na gano'n, sigurado yan pananaw din yan ng iba kasi hindi nila naintindihan. So itong video na to is for understanding kasi alam ko hindi mamamatay ito eh. Usually gawa yan ng mga taong hindi naiintindihan kung anong nangyayari. Nasabi ko sa iyo, DGR is cosplay. I will explain. So yan. Ayan o. What is considered cosplay? Cosplay is a performance art in which participants dress in costume and makeup representing characters from anime, video, games, television, and film. Okay, narinig nyo television and film. Ngayon, is cosplay and costume the same? No? The word cosplay comes from the term costume and play. So, ito kasing DGR was conceptualized by a guy named Mark Hawa. Mark Hawa from Sydney, Australia. I will show you Mark Hawa. Mark Hawa from Sydney, Australia. This is Mark Hawa. Ayan o. So ang outfit ni Mark Hawa is really a full Americana or tuxedo. Full tuxedo. Hindi polo shirt. No? Hindi polo shirt na may tie o hindi long sleeve polo shirt na may bow tie or necktie. It's a full shirt. Mayroong pang itaas, no? So ibig sabihin, kung kayo ay naka polo shirt sa event, hindi niyo pa rin nasunod kung ano talaga ang
ang gustong damit ni Mark Hawa. Dahil siya nag-imbento nito di ba? Hindi nyo pa rin nasunod. In the end, parehas lang tayong hindi sumunod, no? Kung may pagka-OC kayo, no? Obsessive compulsive, gusto nyong itama, hindi pa rin yun ang damit. Hindi pa rin polo shirt and tie. Kailangan meron kayong suit. Ngayon, saan ba galing yung idea ni Mark Hawa about this DGR? Saan galing? Di ba ang costume is about costume play for a TV or a film or anime? Well, galing ito sa TV series. No? Itong DGR ay inspired by a TV series. Ito ang pangalan ng TV series, Mad Men. At ito ang ano niya, ang main character niya. Dito nakuha ni Mark Hawa yung inspiration niya kay Don Draper, which is a fictional character ng TV series na Mad Men. Maaaring hindi nyo alam yun kasi hindi ko rin alam It's in tumakbo itong TV series na to 2007 to 2015. Matagal. 7 seasons. 7 seasons, I believe. 7 seasons. Napakasikat nito. Papakita ko sa inyo kung bakit gaano kasikat to Yan si Don Draper So yan ang inspirasyon. Ang pangalan ng motor niyan is Matchless. At ito si Don Draper. Si Don Draper, ayan tignan nyo, Distinguished Gentleman Ride, tapos nakasingit si Don Draper. Diba? Ayan sabihin ko sa inyo, si Don Draper, galing sa TV series na Mad Men 2007. Papakita ko sa inyo gano'n sa kasikat Ayan 8.7 out of 10 sa IMDb at 94% sa Rotten Tomato. Ganon siya kasikat. Ayan award, Golden Globe Award for Best Performance. Ang dami nitong award. Kaya ito tumakbo ng 7 seasons. Pero ito, papakita ko sa inyo kung anong ito, Mad Men Ito, what is the plot of the Mad Men? The plot of the Mad Men is a drama about New York's most prestigious ad agency in the 60s. Kaya ganun ang suot nila kasi 60s pa ad agency. Sila yung mga nagsisimula nagpapasikat ng mga sikat na brands na tinatangkilik natin ngayon, kagaya ng Coca-Cola or Hershey. Hindi ko maano lahat ng products pero lahat ng mga actually parang product endorsement din yung film na ito Ayan TV series in 2015 So in a way, kung hindi ka nakaganyan, hindi mo rin nasunod yung damit. Papakita ko pa sa inyo si Mark Hawa with other people na hindi siya cosplay. Ito siya, an interview with Mark Hawa, The Rake Magazine. May mga kasama siya, actual uniforms ng sailors, ng generals. Ito si Mark Hawa sa gitna. So hindi yan cosplay. Ano yan? Talagang suit, damit nila yan. In their own way, yan ang gentleman. Yan ang dapper. Hindi polo, bow and tie lang. Kailangan kung anong kapita-pitagan. Kasi sabi nga ni Darwin, ganyan din ang suot ng waiter, di ba? Of course, kapita-pitagan nga yung waiter, pero hindi yun ang pinaka-boss, hindi yun ang pinaka-mayor o pinaka-head, no? Pero ganun ang suot ng, totoo nga, ganun ang suot ng waiter. Diba? Naka-trubenize, naka-polo shirt, no? Na puti, na malinis, no? So ito, ayan na yung mga damit na kasama ni Mark Hawa. So it doesn't matter. It is a cosplay. Actually, it is a cosplay. Ito naman ang tanong. Anong kinalaman, kasi alam niyo naman siguro kung bakit tayo nasa DGR. Ano namang kinalaman ng Mad Men, Don Draper, sa mental health issue and prostate cancer? Diba? Mental health issue and prostate cancer. Siguro nagtaka rin kayo doon, no? Bakit biglang-bigla nagkaroon ng movement sa mental health issue and prostate cancer, no? Mad. Iisip nyo, mad na babaliw. Diba? Mad. Kaya nga Mad Men Men, lalaki, diba? Mad Men. Pero ito ay tungkol sa isang ad agency, Ang ibig sabihin ng mad dito sa pelikula na to ay Madison Avenue. Madison.
So Madison Avenue men, hindi actually baliw. Kaya lang nung na-close na yung na-close na yung film, so ang daming ayan how would a psychologist today diagnose the characters of Mad Men? May mga character dyan, si Don and Betty seem to have some kind of narcissistic disorder. Actually, itong mga comments na to ay hindi dahil meron tayong DGR ha. Nakita ko lang to. Comment to ng mga fans, ng mga analyzers. Hindi ito dahil nakalink ito sa DGR. Ito ay stand-alone. Parang nire-review nila yung pelikula, yung 7 seasons, no? So sabi nila, Don and Betty seem to have some kind of narcissistic disorder. Betty also has anxiety, no? Ginsberg, another character, is schizophrenic. So, ibig sabihin, baliw, nababaliw, no? Cutler is a straight-up sociopath. Bobby shows signs of OCD. So, yun yung kaya nadikit siya kasi yung tema ng pelikula is also about mental health. I will show you bakit sa huli kasi. Meron akong mga clips na ipapakita sa inyo na sa huli kasi. By the way if you're talking about who is Don Draper is hindi siya mabait ano siya syempre advertising industry, cutthroat yan cutthroat, puro boladas, di ba? Para makuha mo yung account, puro pambobola yan, no? Puro drama yan. Tapos syempre dahil sa ad agency kasama dyan yung mga magagandang sekretarya, no? Magagandang babae. So I believe more than 10 ang naging babae ni Don Draper dito, yung mga come and go na mga sekretarya sa ad agency, no? Sa TV show. So womanizer siya, I guess doon nagmula yung prostate cancer issue, no? Kasi nga womanizer siya. Kasi hindi ko napanood to hindi ko napanood, tinitignan ko lang yung bits and pieces sa sa mojo.com. Kasi yung mojo.com kinakat nila yung mga best parts, no? So I believe may kinalaman nga yung mismong show sa sa mental health and sa prostate cancer. Kaya ito na pili ni Mark Hawa, no? Ayun. What psychological illnesses do the characters suffer? Ginsberg, obviously. Schizophrenia. Peggy has what? OCD. Don, bipolar disorder and hallucination episodes, no? Yung sinasabi nila. So now you know. At ito pa mga scenes, papakita ko sa inyo. Scenes, ito meeting to doon sa kumpanya nila, Ayan si Don Draper sa gitna, Still always nakasuot ang tuxedo. Full, Ito mga tao niya, ayan, mga nakaputi. Then let's another scene. Yan. Diyan galing yung distinguished gentleman. Diyan sa look na yan, distinguished gentleman. Spruced up, pati buhok. Tignan nyo, pati buhok, talagang anlinis. Ngayon, nung natapos yung show after the season, mga last season, kasi nangyari, ang kwento kasi ni Don Draper, nasa kanya na lahat Nasa kaya niyang kunin lahat ng yaman, lahat ng gusto niyang material na bagay, no? Sports car and magagandang motor and mga gandang babae. Kaya lang in the end, dahil meron siyang mental disorder, hindi pa rin siya masaya. At naapektuhan siya ng loneliness. Kaya naging naging tema nga yun ni Mark Hawa. Dahil may loneliness issue and depression dito kasi in the end, tumakas siya. Papakita ko sa inyo. Tapos nagkaroon sila ng parang yung shrink, di ba tawag natin sa meeting ng grupo, yung parang sa psychologist, no, o psychiatrist, no. In the end, ito ang mga damit niya. So yan, nung tumakas na siya, ganyan na itsura niya, tumakas siya sa disyerto, no. So diyan na hindi siya formal na, ayan na, meron na rin siyang mga, nung nag-quit na siya sa ad agency, ganyan na rin mga outfits niya. Kaya pag may nakikita kayong ganyan, kasi this is a cosplay nga pag may nakikita kayong mga ganyang outfit, galing yan dun sa pelikula, naintindihan nila yung pelikula. Kayong mga first timer nyo, iniisip nyo kung ano lang nasa isip nyo. Pero actually, this is a cosplay, no? Tapos ito pa, dahil nga yung damit ko ay ganito, yung Australian contingent
Sinabi ko sa kanya, galing to sa isang play nung 86. Tapos sabi niya, alam ko yung play na yun, pinalabas sa Australia. Ano to, Wicked play. Ito yun, oh. Oh. Wicked play siya. Ito yung damit na yun eh. Tapos sinabi pa nga mismo ng Australian contingent sa akin, ayan, Wicked, na ang pangalan nung kontrabida dyan is, ito yung outfit ko, ayan, oh. Ang pangalan ng kontrabida dyan is Elphaba. Siya nagsabi, hindi ko alam. Ayan, oh. Siya nagsabi na mangkukulam yung pinaka ron eh. Pinaka kontrabida sa play na yun, no? Pero ito ay Renaissance outfit, which is kapitapitagan, dapper, distinguished noong panahon ng Renaissance na suot nila Legolas. So, tandaan nyo, si Legolas ay prinsipe siya. Prinsipe siya, kapitapitagan si Legolas. Ganyan ang mga outfit nila noong Renaissance, no? So, kaya hindi nyo pwedeng sabihin na cosplay lang, binababo yung event, no? Pag di nyo alam. Pero actually, may kwento yan, no? Kagaya nung kwento ni Darwin na yung sa kanyang Metrocom outfit na sa kanyang lolo, no? So yan, I hope you understand kung anong ibig sabihin nun ng issue na to, no? So kung kayo, itong masakit dyan, kung kayo ay naka long sleeves lang na polo, hindi nyo pa rin sinunod ang dapper look ni Don Draper at ni Mark Hawa, no? So wala pa rin kayong karapatang magsabi na ito dapat ang suot, dahil hindi nyo pa rin nasuot ang dapat isuot, no? So I hope malinaw na hindi pambabastos sa DGR ang mga outfits na yan. Okay.